Kanina nanonood po ako ng live streaming ng nagaganap po na peace rally po ngayon, no, na pinangungunahan po ng mga PBBM supporters, mga loyalists. And I think narinig ko po dun sa nagla-live stream na may mga dumating daw po ng mga kakamping at mga dilawan, ano. Pinapanood ko po yung mga live streaming, sa iba't ibang live streaming po ako nanonood. Meron sa TikTok, meron po dito sa YouTube at saka sa Facebook. And masasabi ko po mga kababayan na talagang wala na po, panis na po ang mga DDS. Kasi kinukumpara ko po yung mga rally nila, yung may isog rally nila at saka yung paulit-ulit na people power nila na usapong nawala na parang bula, no? And kinumpara ko po yon sa nagaganap po ngayong peace rally ng mga loyalists at ng mga kakamping at masasabi ko na wala na, panis na ang mga DDS. Mas maraming tao ang ayaw sa kanila at mas maraming tao ngayon ang sumusuporta na sa gobyerno at gustong magkaisa para sa kapayapaan ng bansa at para sa ikabubuti ng bansa, no? Hindi na po nakakakuha ng suporta ang mga DDS, lalo na dun sa panawagan nila na ihiwalay ang Mindanao kasi inuulit na naman po nila yung panawagan na yan eh. Sana matanggap nila na hindi sila magtatagumpay sa hangarin nila na patalsikin ng Pangulong Marcos dahil kokonti po ang suporta talaga nila. Ikumpara nila ngayon na ang dami, dagsaang tao at ang daming vloggers na nagla-live stream para ipakita po sa atin yung nangyayari doon. Ano? Ngayon mga kababayan, sagutin lang po natin tong maiksing video na ito ng isang DDS. Ano? Dahil kapag hindi po natin sanagot, baka po yung naratibo niya ang pamarisan at paniwalaan. Ito na po. Sabi ni PBBM, in the larger scheme of things, Sara is unimportant. Grabe. Grabe. Matapos mong pakinabangan, matapos mong gamitin para maging presidente ka, Mr. President, sasabihin mo ngayon, hindi importante? Ay, talaga ba? Iba ang kakapalan eh, no? So please do not file impeachment complaints. Oh, nag-please na siya. Sus, ang sabihin mo, bahag ang buntot nyo sa mga pasabog ni VP Inday Sara sa inyo. It will only distract us from the real work of governance, which is to improve a lot of all Filipinos. Ano daw? Parang to improve the lives of all Filipinos siguro. Yun na nga, Mr. President eh. Yun na nga ang ikinapagtataka namin eh. Imaginein mo, magte 3 years na ang Marcos admin, wala pa talaga kaming nakikitang big ticket project or mga malalaking proyekto under your administration. Alam mo, Mr. President, simula nung tumungtong ka sa pwesto, hanggang ngayon, ang na-retain lang namin, yung mga hearing na pinaggagawa nyo, di ba, para siraan at i-discredit ang mga magagandang nagawa ng Duterte administration. Tapos sasabihin mo ngayon, si Sara is unimportant? Kapal mo, matapos mong gamitin. Grabe. Ganyan ba talaga ang mga Marcos, mga Lods? Grabe. Matapos mong gamitin, sasabihin mo hindi importante? Wala na talaga. Pa-check up na kayo. Yung utak nyo, naging zombie na. Ayun, narinig po natin ano, yan po ang hirap sa mga DDS eh. Masyadong sensitive, offended na offended. Isang salita lang naman yung sinabi ng Pangulong Marcos, unimportant. Pero, galaitin na sila, na-offend at saka nagpaka-sensitive na. Yan po ang hirap sa kanila. Hindi nila nare-realize kung ano ba yung ginagawa nila at sinasabi nila. Isipin natin mga kababayan, ano ba yung mga sinabi ni VP Sara kay PBBM? No? O wag mo na kay VP Sara. Anong sinabi ng mga supporters nila? Ng mga kilalang politician nila? Ang sabi, bangag, adiktador, sinisigaw nila sa mga rally nila. Tapos kay VP Sara, sinabihan niya na parang if I'm not mistaken, hindi pwedeng magpresidente, no? Hindi marunong magpresidente, something like that, no? Yun po yung naalala kong sinabi ni VP Sara. And then, pero pa yung mga imagination niya na tatanggalan ng ganito, tapos yung mga tila pagbabanta kapag daw may nangyari, ganito ganyan, and yung pagmumura, minura po si PBBM, no? Pati po si FL. Yun po yung mga salita
na hindi nare-realize nito at ng mga kakabol nito, ng mga DDS, no? Ang Pangulo nga, ang sinabi niya, unimportant. Hindi naman yon pagmumura, hindi yon below the belt, hindi yon profanity. Sa kanya, ang opinion niya, hindi naman importante. Huwag na pag-aksayahan ng panahon para i-impeach, no? Pero, offend na offend, no? At napaka-sensitive nila. Isang beses lang nagsalita ang Pangulo at napaka-professional pa sa pagsasabi niya. Hindi naman siya nagmura. Yun ang opinion niya eh. Ang salitang unimportant, ano naman yan eh, maayos at matinong salita. Hindi naman yan pagmumura, hindi yan profanity. Pero, na-offend ang mga DDS. Naging sensitive. Pero sila, hindi nila nare-realize kung ano ba yung pinagsasabi ng mga idol nila sa Pangulo. Tsaka isa pa, sabi niya, wala daw mga big ticket project ang Pangulo, no? Yan ang hirap sa mga DDS eh. Paano nyo malalaman yung mga big ticket project ng Pangulo, no? Paano nyo malalaman kung bulag na kayo at hindi na kayo tumitingin sa positibo, hindi nyo na inaalam. Binulag na kayo ng pagiging panatiko nyo na para sa inyo ang magaling lamang ay yung mga Duterte. At kahit anong gawin ng Pangulo o ng administrasyon, ng gobyerno, ay wala. Baliwala sa inyo kahit maganda pa ang gawin. 'Di ba? So, paano mo malalaman kung hindi ka nag-search? Kahit kayo mga kababayan, i-type nyo lang sa Google, Big Ticket Projects of Marcos Administration. Makikita nyo na yung mga article na nasulat about big ticket projects. Yung NEDA, diniscuss yan. At yung SBMA, meron silang ginagawa para maisakatuparan ang mga big ticket project ng Pangulo, and yung mga housing projects. Yung housing projects naman, every year yan. Tsaka yung Subic as a smart city. Ayan, basahin nyo na lang po. May mga skills training, infra digital projects under Marcos. Nandyan din po yan. July 23, 2024. So, para alamin, one click away lang po mga kababayan, no? Para malaman. So, paano nila gagawin yun? Sarado na po utak nila, ayaw nilang alamin, ayaw nilang malaman. Kasi ang gusto lang nila at para sa kanila ang magaling ay mga Duterte. No? Ayaw po nilang malaman yung magagandang nagagawa ng kasalukuyang administrasyon. Kahit ang dali-dali namang i-research yan sa Google. Type mo lang, Big Ticket Projects of Marcos Administration. Makikita mo na. No? Ibahagi ko lang po sa inyo mga kababayan, ito yung mga pinaka-latest na ginagawa ng Pangulo. Ito dito ako natuwa eh. Dito ako natuwa talaga. Kita niyo yan, itong picture na to. Si President Marcos nakatingin siya sa Murillo Velarde 1734 map. Yan po ang isa nating katibayan para pagtibayin ang claim natin sa West Philippine Sea, ang ating karapatan, soberanya at teritoryo sa West Philippine Sea. Murillo Velarde 1734 map. Nakakatuwa na yung presidente natin, pinapahalagahan yan. Mapa lang yan, lumang mapa, 1700 map, no? Pero pinahalagahan yan dahil isa po yung matinding katibayan nating mga Pilipino para mapaalis ang China. Para patunayan sa mundo na tayo ang may karapatan sa West Philippine Sea. No? Yan po ay pinaka matinding katibayan. Hindi po yan. Hindi ko alam kung binanggit yan ng dating Pangulong Duterte, pero sa tingin ko, hindi rin niya yung pinahalagahan. Yun ngang Hague ruling, yung 2016 Hague ruling na pinanalo ni Pinoy. Sabi niya, itatapon lang niya sa basurahan or parang trato niya parang tissue paper or piece of paper, no? Hindi niya pinahalagahan para ano? Para matuwa ang China. So kung yun, yung Hague ruling, hindi niya pinahalagahan, eto pa kayang mapang ito? Just because kalaban nila sa politika ang dating Pangulong Aquino, hindi nila pinahalagahan ang tagumpay ni Pinoy Aquino, yung Hague ruling? Napakalaking pasasalamat ng China sa ginawang yon ng Duterte administration, mga kababayan. Pero ngayon, Marcos administration, itong mapang ito ang pinapahalagahan niya. Alam niyo kung bakit ako natuwa sa mga picture na to? Kung hindi ako nagkakamali, tignan niyo yung mamang nasa kanan. Yan, yung pinakadulong kanan. Di ba may dalawang mama dyan? Yung mama dyan, if I'm not mistaken, no, kung tama yung pagkakaalala ko sa kanya, yan si former Supreme Court Associate Justice Antonio Carpio. Kung di ako nagkakamali. Tama ba? Si Justice Carpio yan? Si Justice Carpio kilalang taga-suporta at kaalyado ni Atty. Leni Robredo. Pero welcome siya sa Malacanang kahit si Pangulong Marcos Jr. ang nanalo. Welcome siya
Bakit? Dahil ang Pangulo at si Justice Carpio, iisa ang pinaglalaban at pinaninindigan ang soberanya at karapatan ng bansang Pilipinas. Kaya kahit hindi sila magkaalyado at kahit si Justice Carpio ay taga-suporta at kaalyado ni BP Leni Robredo, nagsama sila ngayon para sa iisang layunin, pagtibayin ang claim ng Pilipinas sa West Philippine Sea para ipakita sa publiko yung Murillo Velarde 1734 map na iyan. Hindi ba nakakatuwa mga kababayan na kahit hindi magkakalyado at kahit magkakalaban sa politika, pagkatapos ng eleksyon nagsasama-sama dahil sa iisang hangarin ang ipaglaban ang bansa at ang pagyabungin payamanin ang bansa. Sana ganyan tayo palagi. Ayan po ang wala sa mga DDS mga kababayan. Imagine, hindi ko nakita na winelcome ni dating Pangulong Duterte si Justice Carpio. Si Justice Carpio, alam naman natin na isa siya sa masigasig, no? Na nakikipaglaban para sa karapatan natin sa West Philippine Sea. Kahit hindi sila kaalyado ni Pangulong Marcos, welcome sila sa Malacanang dahil ang kanilang pinaglalaban ay para sa bansa. So kitang-kita natin kung sinong presidente talaga ang makabayan at makapilipino. Para po sa akin, si Pinoy Aquino at saka si Pangulong Bongbong Marcos Jr. Isa pa, ito, para naman sa mga magsasaka, ang Mobile Soil Laboratory. Ayan po, ibinahagi yan. Yan ay para hindi na kailangan tikman ng ating mga magsasaka or amuyin ang lupa para malaman ang kondisyon nito. So, binigyan sila ng Mobile Soil Laboratory. Malaking pakinabang yan sa agriculture. Importante talagang agriculture dahil yan po ang magbibigay sa atin ng food security at lulutas sa ating inflation. Pero to be fair, bumaba na po ang inflation mga kababayan. Hindi na nga po siya laman ng balita. And pumirma po ng batas ang Pangulo ang Ligtas Pinoy Centers Act at Student Loan Payment Moratorium During Disasters and Emergency Act. At patuloy pa rin po sa pamimigay ng titulo ng lupa para sa mga magsasaka at yung pong condonation, no, yung pagpapatawad sa ating mga magsasaka sa kanilang utang. Binubura po ng gobyerno. Bukod doon, syempre, ang ating relasyon sa pagdating sa foreign direct investment and trade. Ito po, Canadian Trade Mission ay winelcome po ng Pangulong Marcos sa palasyo. So, ibig sabihin nagtatrabaho mga kababayan. Pinakita ko po sa inyo mga resibo at yung mga ginagawa po ng Pangulo, no? So, sa madaling salita, ang mga ito naghahanap, no, ng mga bagay na nasa harapan na nila. Ang dali naman hanapin eh. Pumunta lang sila sa page ng Pangulo, sa Presidential Communication Office page, or mag-Google sila, i-search nila yung gusto nilang malaman na ginagawa ng administrasyon, mga projects ng administrasyon, para makita nila. Pero, sa palagay ko, hindi po nila gagawin yon dahil hindi po nila magugustuhang makita ang mga bagay na ayaw nilang makita dahil para nga po sa kanila ang magaling lamang at ang laging tama ay ang mga Duterte. Yan po ay ugali ng mga panatiko. Wala na, bulag na po sila at sarado na po ang utak nila sa mga bagay-bagay na magagandang nangyayari ngayon, no? Pero ganun pa man, wala na naman po silang magagawa dahil sabi ko nga po kanina, panis na po sila. Mas marami na po ngayon ang mga Pilipinong nagsasama-sama, mapa loyalist, Marcos supporter, kakamping or dilawan na nagsasama-sama para sa ikabubuti ng bansa, no? Yung mga rival noon ng mga leaders natin, sila Atty. Leni, Justice Carpio, sila Senator Bam Aquino, si Senator Trillanes, Senator De Lima, gumagawa sila ng mga bagay-bagay para matulungan ang kasalukuyang administrasyon. Ganon din po si Senator Kiko Pangilinan. Meron din po siyang mga ginagawang bagay-bagay na nakakatulong din sa ating agriculture industry, sa ating mga magsasaka at mga mangingisda. Alam niyo mga kababayan, natutuwa nga ako kapag may nakakausap po akong loyalist, sinasabi nila, ina-expect nila na ang magrereklamo at babatikos ay yung camp nila Atty. Leni at saka nila Senator Kiko. Pero sabi ng mga nakausap kong loyalist, sabi nila sa akin, nagkamali sila sa pagsuporta kay BP Sara dahil si BP Sara pala ang naging parang, alam niyo yun, parang naging reason na magkaroon tayo ng ganitong sitwasyon. Na may mga supporters niya nagrarally, tapos, ayan, away-away, no?
Ang layunin nga ng Pangulong Marcos ay unity, pagkakaisa, para po umunlad na tayo kasi wala pong umuunlad ng watak-watak, no? Sino yung mga nananawagan ng pagkakawatak-watak at gustong ihiwalay ang Mindanao? Sila po yun, kampo ng mga DDS, mga pinuno nila. Kaya nakakadismaya po talaga. Kaya sabi ng mga loyalists na nakausap ko, thankful sila kila Atty. Leni Robredo, kila Senator Kiko. Dahil kahit naging rival sila ng Pangulong Marcos, meron naman silang kani-kaniyang ginagawa, no? Sa Angat Buhay, sa Gipsaka Act ni Senator Kiko, meron silang ginagawa para makatulong sa bansa at sa mga kapwa natin Pilipino. Imbis na sila ay maging sagabal or problema, maging parte ng problema, sila ay gumawa ng paraan para maging parte ng solusyon at para makatulong sa mga Pilipino. Dapat ganun po tayo pagkatapos ng eleksyon. Kumilos na at magsama-sama na para sa bansa natin. Lagi natin dapat uunahin at bibigyang halaga ay ang bansa at ang kapwa Pilipino, hindi ang mga politiko, no? Huwag tayong gumaya sa kanila. Wala pong mapapala ang bansa natin kapag ganun. So yun lamang mga kababayan, no? Salamat po sa panonood. Sana po meron kayong naging takeaways or meron kayong napulot sa mga ibinahagi ko. At sana po yung malike nyo ang video natin at makapag-comment kayo at magkita-kita po tayo sa susunod kong video. Salamat po.